Okay, so good morning everyone. No? So nandito po tayo ngayon sa Parañaque, Sukat Parañaque. Nandito tayo sa isang transport office sa ISPA. Boss, ano? Si Boss Marshall. So ito po yung mga driver nila. Hi sa inyo. No? Hello po. Good morning. Good morning. So sana lahat ng transportation ganito po ginagawa, no? Nagra-random check. So very good tong ginagawa nila. Dapat nga ay laging ginagawa ito ng mga transport company. So ito yung si Boss Marshall, si Doktora naman yung misis niya. So good morning everyone. No? So ako pala ang real name ko is Rondy Calambro, but as known Big Man Serra. So kaya po ako kinausap ni Boss Abo. Gusto ko lang naman kaya kasi para lang i-remind tayo sa mga road safety natin. So as a driver din pare-para sa mga driver. Tulad niya lang sabi ni Sir Marshall kanina, alam na naman natin lahat yan. Sa totoo lang, alam na naman natin. So, manatili lang tayo magiging isang defensive driver. So, sana huwag natin kalimutan magbasa tayo ng batas. No, yung Republic Act 4136. May idea ba kayo doon sa Republic Act 4136? Republic Act 10913, yung pagsi-cellphone. So, ano ba yung mga anti-destructive na pwede kang mahuli? Pwede ba halimbawa naka-stop ang traffic light? Pag-cellphone ka, pwede ba yun? So, pwede pa rin kayo huli ito. Ano? So, mayroon namang sinasabi ang batas na pwede tayong maglagay ng mga cellphone holder. Ilang inches? Simula sa dashboard. Allowed. Yung allowed, ilang inches? 10. 12. 12? 10? 12 lang nakapala. 4. Yun. 4 inches. Katulad nung pag ikaw ay hinuli ng isang enforcer, tapos siya ay hindi deputized, pwede niya bang kunin ang iyong lisensya? Hindi pwede. Ano? Kasi ang nakalagay niya doon sa Republic Act 4136, only LTO, officer or deputized, ang pwedeng kumuha ng ating lisensya. Ang pagiging defensive driver naman, lagi nyo na sinasabi ko, kahit sa mga tinuturuan ko, ang driver, bago umalis ng bahay, ito yung sinasabing mind conditioning. Importante, pwede nyo kung pwede natin gawin yun. Mind conditioning, kasi alam naman natin ang sitwasyon sa kalsada. Maraming makakasabay tayo. Kamote. Ang tawag ko dyan, hindi kamote, pabibo. Pabibo ang tawag ko dyan. Alam na natin yun, ilang taon na ba tayo sa kalsada, lalo-lalo na, Manila, tayo. So, yun nga, mind conditioning, kailangan, bago tayo umalis ng bahay, isipin talaga natin lagi yung pamilya natin. Kasi alam nyo, sa isang patol natin din sa kalsada, isang maling desisyon natin. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa Antipolo. Tingnan nyo na lang yung nangyari kay Yana. Behavior and attitude. Pinaka-importante sa atin yun, yung attitude natin and behavior. So, maging mapag-ubaya, mapagbigay, huwag ipilit ang karapatan. Ang naririnig nyo, huwag ipilit ang karapatan. Tayo ay may mga pangarap sa buhay, sa mga anak natin. Tapos, isa pa aking papaalala sa inyo, yung tayo ay may inom. May inom tapos mag-drive. Yan ang pinaka-iwasan natin. Iwasan natin kung may inom na tayo, huwag na tayo magmaneho. Alam nyo ba ang kaparusahan ng mahuli na may inom or kahit may kunting alak na lang, lahat tayo professional driver's license holder. Tama? Ang professional driver's license holder, kapag nahuli ka, napara ka, namuyan ka ng alak, pwedeng ma-revoke ang iyong lisensya. Basta ang pakiusap ko lang, huwag nyo sana kalimutan palagi. Kapag kayo'y gumawak na ng susi ng sasakyan ng ISPA at lumabas kayo sa garage, dala nyo ang sasakyan, tandaan nyo palagi ang nakatatak sa pangalan sa pangalan ng ISPA. Yun ang pangangalagaan nyo palagi. Kasi once na kayo ay nagkamali ng desisyon o nagkamali kayo dyan sa labas, hindi lang ang sarili nyo ang mapapahamak. Pati kumpanya nyo. No?
Kaya pagka may nagpupurmok sa atin sa labas, may nagduduro, may naninigaw, simple lang ang remedy dyan. Itian nyo lang. Bigay lang kayo ng hard side. Oo, huwag kayong magpapatalo doon sa bugso ng galit nyo.